Thank you, Lord. Marami na naman kami i-harvest. Guys, ito yung snacks namin. Ito yung kay Deepak, oh. At nag-boiled ako ng itlog. May spicy konti sa kanya na powder. Yung masala ng noodles. At ito naman sa akin. Ayan. And tang. At saka yung donut. So, mag-snacks kami dahil maulan ang aming panahon. Ayan. Kain tayo, guys. Let's eat po. Si Daddy wala. Iwan ito rin gawin ko mamaya sa kanya pang snacks. Thank you, Lord. Wala man ako ganap. Dito lang kasi kami sa bahay. Maulan ang aming panahon. Sabi nga kanina ni sis, galing din siya ng UAE. Sis Jessica. Shout out sa iyo, sis. By the way, guys, pag nagluto ako ng noodles nila dito, why ito masarap. Ito na noodles nila, guys, mas okay. Ito yung parang inaano nila na chips. Pero hindi siya healthy, no? Pero masarap. I mean, kinakain ba nila na pampatawid gutom ba minsan pag mahabang mga biyahe? In fairness, mas okay ito, guys. Pwede na siya para sa atin. Unlike sa iba nilang mga noodles na talagang spicy. Yan si Sis Jessica, guys. Galing din siya ng UAE, so nakaka-relate ako sa tanong niya kanina sa akin. Kasi may anak din siya na 5 years old na lalaki, nag-aaral dito. Yung adjustment ba, about sa adjustment ng bata. Kung nahirapan din ba daw si Johan. Grabe yung adjustment ni Johan. Kasi sabi nga niya kung ilang taon ba si Johan ang dinala namin dito. 7 years old si Johan. So 7 years siya sa UAE. And nag-aaral din doon si Johan. Tapos hindi ba talaga siya marunong mag-Nepali. Kaya yan pinakaunang concern ni Deepak. Ang mag-aral dito si Johan dahil hindi siya marunong mag-Nepali. Pero ano ba, lakas ng loob si Deepak na ka-adjust yan siya. Kumbaga sa Nepali ba, magsalita sa una lang. Ako nung una talagang lungkot na lungkot. Masaya ako pag hindi siya nakapasok ng skulahan. Kasi pag dumating siya galing school, umiiyak talaga siya. At sinasabi niya, Mama, hindi na ako papasok. Tapos wala siyang kaibigan dahil hindi sila magkaintindihan. Pero sobrang thankful ako sa mga teachers sa school ni Johan kasi grabe yung effort nila. Kino-comfort talaga nila si Johan. Laking pasalamat ko talaga sa kanila sa pagtsatsaga nila. Matagal din yung adjustment ni Johan na ayaw niya talagang pumasok. Kahit banyo sa school, ayaw niyang gumamit. Uuwi yan siya, talagang stress siya, tapos magsusumbong siya sa akin. Pag tinatanong ko siya, anak, kumusta yung sa school mo today? Lagi niya sinasagot sa akin, hindi ako masaya, and I don't want to go to school. Sabihin niya sa akin. Tapos, kung ano ang lunch kanina, sabihin niya sa akin, yung dal, ganun. Tapos dal lang ang kinain ko. Ayokong kumain ng iba, Mama. Sabi niya ganun. At least kumakain na siya that time. Pero nung una talaga ayaw niya. Nung pinaka first day pa ni Johan, guys, pinabaunan ko pa yan siya burger. Ako pa ang gumawa. Nag-effort talaga ako ba, guys? Gumawa ako ng patty ko. Tapos pag uwi ni Johan, nagulat ako yung sa lunchbox niya, mayroon pa rin, buo pa rin yung burger. Hindi niya kinain. Hindi siya inallowed kasi bawal pala. Hindi ko naman alam. Tsaka hindi talaga ako aware. So kaya ayun, na yung pagkain pala nila is nasa school na. So hindi man ako sinabihan, hindi pa. At hindi ko naman alam na sa Nepal pala that time, may mga schools na pwedeng magbaon, may mga school na hindi na kailangan magbaon dahil bayad na. Yung ganun. So, yung case ni Sis at Kayuhan, almost same. Kasi yung 5 years old na parang almost doon din lumaki sa UAE at nag-aral. Tapos nahihirapan din. So, sinabihan ko siya na huwag kang mag-alala kasi naniniwala ako. Like sa mga katulad niyan, mga bata, mabilis lang sila makapag-adjust dito sa Nepal. Si Johan talagang sobrang stress yun. Ayaw niya talaga pumasok that time. Pero sa tulong ng mga teachers, ayun. Ngayon, ay hindi mo na may benta yun sa Nepali. Talagang Nepali na talaga magsalita lahat. Hanggat sa na-enjoy na niya. Kaya sabi ko, sis, huwag ka mag-alala kasi makaka-adjust din siya. Hindi pa kanina kumain ng donut. Bumili kasi ako kanina umaga. Breakfast namin lahat. Nakakatamad, guys, kasi ano ba? Maulan. Kaya sabi ko kay sis, huwag ka mag-alala, makaka-adjust din yung anak mo. And grabe, hindi talaga biro. Yung
adjustment ni Johan dito. Ako okay lang guys, no? Kasi, syempre ever since, parang naging aware na ako kung ano ang mayroon dito, yung ganun ba. Kaya, syempre iba naman yun dahil kung sa Ilonggo pa may buot na. Kung sa Tagalog pa may ano na tayo, may pag-iintindi na tayo, may pag-iisip na, yung ganun. Eh, syempre sa katulad nilang mga bata, lumaki sa ganun na environment, tapos bigla silang pumunta sa kakaibang environment ba, na iba na naman yung makasalamuhan nila, mahirap talaga. Hanggang sa paunti-unti na si Yuhan, nakakaintindi ng Nepali, hanggang sa na-enjoy niya na pumasok dahil mga friends na siya. At araw-araw na silang nag-uusap ng Nepalese, kaya siguro na-adapt din ni Yuhan. Ubos na. Konti lang naman kasi guys. Ayun, hello Sis Jessica, salamat sa panood nyo lagi sa akin and sa inyo rin pong lahat. At saka wala naman tayong laging ganap ngayon. Ganito-ganito lang. Kasi nga, hindi din tayo makagala-gala dahil maulan. Maano din dito guys, no? Excuse me, pag maulan, parang ang nakakatamad lumabas. At saka konting-konting ulan lang dito na mga ganito, nababaha na. Yung bawda dito, may video nga, bumaha na. Ay, ambot. Yung bawdanat. Bawdanat, be? Bawdanat? You call to, bawdanat. Yung Buddhist dyan na temple na naalala, nagpa-check up kami ng mata namin, tapos namasyal kami doon. May video na sobra na yung baha. Kasi nga, problema din dito mga drainage, guys, no? Okay, guys, tingnan natin yung aking mga nilabhan, guys. Sabi ko nga, di pagkawa kami magtali-tali kami dito. Ayaw niya kasi daw pangit daw yung tingnan. Sabi niya, maghanap na lang tayo ng mga sa sampayan natin. Tingnan niyo guys. Basa na. Ayan, bota, wala pag-asa. Uniform ni Johan. Tingnan ko rin yung drainage namin. If naka-block. Pinagtanggal na ni Boa dito yung mga tanim niya. Tingnan niyo guys, may papakita ako sa inyo yung muntala namin. Muntala, ang dami ng bunga. Ayan. Thank you Lord, marami na naman kami i-harvest. Alam nyo guys, binilang ko to ng isang araw, more than 50 pieces. Matamis ito. Tingnan nyo sa next orange ng kulay niyan. Ano bang pangalan sa atin yan guys? Ay! Kawawa naman yung mga nilabhan ko. Basang-basa sa ulan. Wala naman kidlat. Baba tayo. Basa ng uniform ni Johan. Ay, pag hindi pa talaga tutubigil, paano na yan? Hindi talaga titigil kasi ganito itong ulan kahapon. Kahapon mula kaninang umaga. Ano siya? Maliit ba? Yan. Ang aking kapitbahay, sumasayaw siya guys. Nagtitiktok. Si Kita Didi. Yung ating best friend. Tingnan nyo guys, sayaw siya guys. Yan siya. Tingnan nyo siya guys, nag-enjoy. Hindi yan siya titingin kasi nagtitiktok yan siya. Ang tawa ko eh. Ay nako, grabe ang mga Nepali sa TikTok guys. No, ako, meron ako guys profile sa TikTok ngayon lang. Pero hindi ako nag-upload. Sabi nga nila sa akin, ni Kanchi, bakit wala kang TikTok, Ate Mila? Kasi mga Nepalese active sila guys. Ako hindi. Ewan ko. Hindi. Bira lang ako sa TikTok. Hindi ako active dyan. Ito nga lang eh. Alam nyo ba, ang tagal ko bago nagkaroon ng TikTok account. Kasi nga, may mga nakikita ako na pinapanood ko na nakakatuwa ba. Kaya sabi ni Johan, Mama, I will make you one TikTok profile. Sabi ko, wag na. Meron ako guys, Mila yung name. Pangalan ko talaga. Tapos, wala akong in-upload. Hindi ko feel. Kasi hindi man ako lagi dyan. Wala nang time. Ay, ayan. Sige, hindi ko naman ang ginagawa niya. May sin-charge ata siya. So, binigyan ko na siya ng noodles. And 5:30 na dito. Nagkikrave ako ng ng fried chicken. Ay, ambot. Alam niyo, gustong-gusto ko talaga yung parang yung ba? Teka lang guys, i-on natin to. Yung ilaw dito. Hindi nagana. Si Deepak sa akin. Gusto ko talaga yung
Crispy talaga na pagkaprito ba? Yun. Ay, ang buta. Pwede na kami kumain ng manok. Basta lutuin lang daw ng 100 degrees. Kung si Kanchi pa. Sabi ko sabi niya, yes, I'm also eating chicken. Pwede naman na. Basta lutuin lang ng maayos. Tsaka hindi na ganun. Parang nakokontrol na siya kahit pa paano.